pag-aaral sa epektibong pagbabatas ang ipinamalas ni Senator Pia Cayetano sa loob ng plenaryo. Mga kababayan, hindi naging madali ang naging sagutan ni Senator Pia at Senator Ping Lacson tungkol sa usapin ng excise tax sa langis. Ngunit sa videong ito, masisilayan natin ang tindi ng paninindigan ni Senator Pia bilang chairperson ng Committee on Ways and Means. Sa gitna ng mga hirit ni Lacson na tila nagmamadali at pilit na isinisiksik ang kanyang punto, hindi nagpasindak ang senadora. Isang diretsong real talk ang binitawan ni Pia Cayetano na tila nagpatahimik sa bulwagan. Ang mga punto ni Lacson ay tila lumalayo na sa katotohanan at nagiging irrelevant na sa seryosong deliberasyon ng batas. Bilang isang eksperto sa taxation at pondo ng bayan, ipinaliwanag ni Senator Pia na hindi pwedeng pairalin ang emosyon o ang populist na galaw sa paggawa ng batas. Binigyang diin niya na ang bawat pisong mawawala sa excise tax ay may katumbas na serbisyong mawawala sa PhilHealth at sa ating mga paaralan. Para sa marami nating katinig, ang ginawang ito ni Senator Pia ay pagpapakita ng tunay na liderato, isang leader na hindi natatakot bumangga kahit sa mga veteranong senador para lamang protektahan ang kaba ng bayan. Ang pagiging irrelevant ng mga hirit ni Lacson ay isang malinaw na paalala na ang Senado ay lugar para sa mga solusyong may basehan, hindi para sa mga mungkahi na maganda lang pakinggan pero walang sapat na pondo. Kitang-kita ang pagkapiko ni Senator Lacson nang direstuhin siya ni Pia Cayetano. Ngunit para sa ating mga tagamasid, ito ang klase ng mambabatas na kailangan natin, matapang, matalino, at hindi nagpapabulag sa grandstanding ng iba. Hindi lang ito basta sagutan, ito ay pagtatanggol sa integridad ng ating mga institusyon. Sa bawat paliwanag ni Senator Pia, unti-unting lumalabas ang katotohanan na ang kanyang panig ang mas may malalim na pag-unawa sa kung ano ang tunay na makakabuti sa bansa sa pangmatagalang panahon. Isang malaking butata ang inabot ng mga hirit na walang sapat na pag-aaral, salamat sa matalas na isip ni Senator Pia Cayetano. Ito ang tunay na tinig ng bayan, isang boses na naninindigan para sa kung ano ang tama at responsible. Kayo, mga katinig, bilib din ba kayo sa naging katapangan ni Senator Pia na sabihing irrelevant ang mga punto ni Lacson? Sang-ayon ba kayo na dapat unahin ang pondo para sa ating kalusugan at edukasyon bago ang mga mabilisang pangako? I-comment ang inyong mga mensahe ng suporta para kay Senator Pia Cayetano at huwag kalimutang i-share ang videong ito para kumalat ang katotohanan. Mag-subscribe na para sa mga ulat na diretso sa punto at walang kinatatakutan dito sa Tinig ng Bayan. Hanggang sa muli, manatiling matapang at panig sa matalinong pagbabago para sa Pilipinas. Yung gusto ko malaman, ano yung period na mako-consume before ma-feel ng mga consumers yung epekto ng reduction ng fuel price. Yes. Mr. President, as we're asking DOF to give us a response, DOF and DOE, the response coming from this representation is number one, thank you for that question. I think it's very important para sa mga kababayan natin kasi certified as urgent po ito. So pag pinasa natin to today, tapos I can tell you now na right now yung average, no, based dun sa formula na nandun sa bill natin, lumagpas na talaga nung $80 per barrel. So pag pinasa natin to, tapos may process din naman po ito before it becomes a law, right? Siyempre expected ng mga kababayan natin, maramdaman nila dahil pinasa na natin. Tapos after we pass it, there's a big chance na ang maririnig natin, kasi yung stock na nandun sa kanila, sa mga oil companies, nabili na nila, nabayaran na nila, so uubusin pa nila yon. Alam naman ho natin na yan ang maririnig nating sagot eh. So tama ho talaga yung tanong nyo na, so kailan nila mararamdaman? O ngayon, antayin po natin yung sagot ng experts. Because I'm not even referring to that, Mr. President. hindi pa ho ba yun? It is after we pass this bill into law, Yes. finally approved by the President and ready for implementation. Ang tanong ko po is, 1 month yung period para magkuha ng average. No? I understand weekly yung ginagawa nilang monitoring. Pero still, it will take them 1 month to determine kung pumalo na siyang $80 or more. And then after that, magmi-meet pa yung DBCC. After their meeting, they will still make or submit their recommendation to the President. And then ikakaskade pa yan, pababa, all the way hanggang gasoline stations. Ang tanong ko po, how much more time is needed para even after the 1 month period na na-determine na more than $80 or $80 or more? Gano'ng katagal pa yung administrative flow ng yung mga requirements, no? Para tuluyan ng ma-reflect sa mga pumps ng mga gasoline stations?
I'll break down the response, Mr. President, kasi first of all, the wording of the bill says that once itong average has reached or exceeded $80 per barrel for 1 month immediately preceding the issuance of the suspension or reduction order. So let's just say pagpasa nga natin ito, everything is it's already a law, and there has already been a recommendation by the DBCC based on the 1 month preceding. So if the trend continues now, meron na ho tayo no na 1 month preceding is already, it has already exceeded $80. So that's the first thing I'm establishing. Na in terms of, if itong discussion po natin ngayon is already happening in the DBCC and a decision has been made, pasok na ho itong factor na to, na pwede but na ho we yung have not- 89. We have not yet enacted this into law. Yeah, no, I'm using it as an example, sir. Yeah. I'm using it as an example na if today the law had already been passed and you and I, in fact, are the DBCC members who are On the now assumption that looking at naipasa it. na. Opo, Okay. opo, yeah. Thank you for that clarification. Ang point ko is napasa na, tapos tiningnan nila, uy, as of now, nag-exceed na ng $80 per barrel, then they decide to recommend. So they have recommended it already. Yun yung first step na kinakla. So pasok na yun ngayon. That is the part na sagot ko po dun sa batas. Hindi yan agad mararamdaman kahit na i-announce. So what is the estimate? Like, do they keep a supply of 5 days, 10 days, 30 days? Or nobody knows? That's exactly my point, Mr. President. So- we do not know that, no? So that answer, Mr. President, yun na ho yung sagot. Kasi mula nung tinanong nyo how many minutes has passed, hindi pa ho ako mabigyan ng clear answer. Basically, walang makakapagsabi for sure kung kailan. Pero ano, range man lang. Yeah, at least like they can 5 estimate. days, 10 days, Yeah. 30 days. Importante ho yung tanong nyo kasi at the end of the day, it's how people will perceive this, the value to them of this passage of the bill. And if I may just add and fill in the silence as we wait for the answer, this is 136 billion of foregone revenue. What? So kailangan maramdaman ng tao. Yes. While waiting for the response, Mr. President, ituloy ko na yung aking... So may sagot na po tayo, Mr. President. Pero baka gusto nyo pong umupo lahat. Kasi what we have been discussing in the hearing and in focus is what is the value of this foregone revenue to our people. Okay? And ang tanong nyo is when will they feel it? Ang sagot po ay around 30 to 45 days. wow. After the 30-day, after the 1 month period. After the Ng monitoring. Yes, after the decision has been made. So the Yes. monitor, there are the numbers are there for the recommendation to be made 30 to 45 days after the So, suspension. the people or the consumers will have to wait for 2 months and 15 days. 30 to 45 days. Hindi po. Yun 1 yung month. administrative. 1 to 1.5. After the 1 month period. Pero yung 1 month period, sir, kasi can happen immediately because it's the past 30 days eh. So from the time na ma-authorize natin sila and the going rate now, meron na silang 30 days data. Meron na eh. So from the time that this becomes a law, they could potentially suspend the excise tax. But, you know, Mr. President, it is so provided under this measure na 1 month period yung kailangan mag-monitor sila ng average price na $80 or more. Yes, sir. Pero that includes the preceding. So as we speak, kasama tong mga araw na to. Hindi natin kailangan ipasa tapos saka sila magbibilang ng 30 days. Kasama po ang immediately preceding. Even while Then the law we're was... already implementing a law that has not been passed. No, you are looking at the data in the immediately preceding days, and the law is clear. As long as clear ho yan sa batas na what 30-day period are we looking at. His Honor can make a recommendation. Wala naman hong problema yon if His Honor wants it to be in the next 30 days. But so far, ang ano natin, it's not prospective. We are monitoring the last 30 days. So immediate naman po ang action because as we discuss the law, the price is going up. Yes, if my understanding is correct or accurate, do you mean to say that they are already starting to monitor right now? Yes, sir. Of course, yes, sir.
That is That's my accurate, point. Mr. President. Wala pa yung batas, ini-implement na natin kasi nagmo-monitor na Ay, di sila. po. They cannot implement because we have no law that authorizes any suspension. But it is their job to monitor. Job naman po ng DOE yun. Nasa batas naman po nasa mandate po ng DOE for them to monitor. Okay, I will not belabor that point, but ang proposal ko po is, kung kaya, no, baka pwedeng iklian natin yung 1 month period to 2 weeks para mas mabilis. Say, in 2 weeks time, nag-average siya ng $80 or more sa yung Dubai crude oil per barrel, ano? So baka pwedeng after 2 weeks, maggawa na sila ng recommendation because these are extraordinary times. Hindi ito yung normal na nag-COVID o kaya medyo tumaas lang yung presyo ng langis. But, you know, we don't even know how much more the world price of crude oil will rise, ano? Will increase because of the Iran situation. So ang suggestion ko po at the proper time, of course, no, iksiyan natin yung 1 month period because in the House version and in the Senate version, it's both 1 month period of monitoring and averaging. Baka naman pwedeng isaan natin ng 2 weeks, after 2 weeks na nag-average siya ng $80 or more, mag-recommend na sila sa Presidente, mag-meet na yung DBCC, mag-recommend na sila sa Presidente para mas mabilis yung effect. Oh, actually, Mr. President, the response from the resource persons is that 30 days is really the standard monitoring period that they use. And it is irrelevant or unnecessary to shorten because it is always better to have a bigger range, no? And that time is ticking already. So like I said, Mr. President, if this becomes a law in 3 days, they already have a 30-day. It will kick in anyway. It will Mr. kick President, with all due respect, 2 weeks is not irrelevant, no? It has a big effect on the consumers. Yung 2 weeks na matitipid mo sa pagkarga ng gas, malaking bagay po yun. Mr. President, His Honor and I have the same intention for the consumers to feel the benefit of the law at the soonest possible time. The only reason this representation used the word irrelevant is because at this moment that formula has already kicked in. We already have the 30-day data. Wala na hong reason po na gawing 15 days because we have the 30-day data now, Mr. President. Yeah. So I whether we use 15 days or 30 days, the data is already available and it has already breached the $80 mark. So mararamdaman na ho ng consumer yon in the soonest possible time, given the limit, regardless po kung 15 or 30 days, it will kick in already. Yun lang po sinasabi natin. Yeah, thank you, Mr. President. Anyway, I'm just coming from, you know, yung intent and purpose of this measure, yung mapakinabangan agad ng mga consumers. Kaya gusto ko sana, kung maiksian natin yung, for future reference, ano? Not necessarily now because as we speak, sabi nyo nga, nagmo-monitor na. But for future monitoring and reporting, making recommendations and all, makakaiksi tayo ng 2 weeks or 15 days. Mr. President, ang nakikita po natin, no, for the first instance that the power will be invoked, whether we give them 1 week or 2 weeks, pasok na ho. Yun naman yung point ko. Whether 1 day, 1 week, 2 weeks, 1 month, pasok na. Ang importance yata po ng suggestion nyo is if the prices go down, so the suspension is lifted. Correct. That's my point, And then Mr. there President. would be another month. Then yun ho, pwede ho, I would say na at least eye to eye, nagkakaintindihan po tayo na Yes. ba't mag-aantay ng 1 buwan. Sa akin po, wala hong problema yon. Tanungin lang natin sa mga resource persons natin. So, for the following, the succeeding invocation of the suspension. Yeah. I understand His Honor's point na immediate sana ang desisyon, hindi mag-aantay ng, kunyari, on the second week, eto na, ang taas-taas na, mag-aantay pa tayo ng day 15, day 16, day Yes, 18, Mr. President. day 20. Halimbawa, bumaba nga siya ng average ng $80, ano? Nasa 79. So nag-average siya for one month ng 79.90, sabihin na natin. So siyempre, ire-restore yung excise tax, hindi na effective yung suspension. And then the succeeding month, instead na we'll wait for another month,
gawin nating 2 weeks para mas maikli yung, para mas mabilis yung maramdaman ng consumers. That's exactly my point, Mr. President. So to be clear, Mr. President, it works both ways. Pati ho yung pagbalik ng sin tax, it's only sin tax. My favorite tax, sin tax. Para ho bumalik ang excise tax na nasuspend, kailangan din ng 1 month. Kasi safety din naman yon na hindi naman automatic na babalik ang sin tax. Ay, na mababalik ang excise tax. Hindi. 1 month din yon bago ibalik. Yes. In fairness to the tax collectors, in fairness to the government's efforts sa tax collection, extend na rin natin yung period na yon from 1 month to 2 weeks din. Na ma-restore yung excise tax. Yeah. So it can work both ways. Yeah, Mr. President, I truly understand His Honor's concern. We want to be, on our feet. Pareho tayo, Mr. President. Gusto natin reactive tayo sa situations. But let me just put on record the reason why the DBCC, DOE, DOF are recommending 1 month. The 1 month average requirement is not meant to delay relief, but to ensure stability and predictability. Oil prices, by its very nature, is very volatile, spiking one day and dropping the next. If the government acted on every short-term fluctuation, excise tax rates would be constantly suspended and reinstated, creating confusion for consumers, businesses, and revenue planning. So the recommendation is really, Mr. President, for a sustained 1 month average to make sure that the suspension responds to a genuine lasting trend and not a temporary swing. This protects fiscal stability while still providing relief when the burden is truly persistent. So it gives us a bit of ounce of predictability. I can understand also where they're coming from, Mr. President, kasi mahirap talaga para sa lahat yung, well, that is what causes confusion and panic, kasi akyat, baba. So that is the response from the... I will not make this recommendation or suggestion kung walang Iran war. Kung iba lang yung circumstances, hindi po ako maggagawa ng ganitong suggestion. But, these are really extraordinary times, na pwede mag-spike hanggang 200 nga, sinasabi nila, yung per liter. Or $200 per barrel. Yan ang pinapredict ng iba, hindi ba? Noted, Mr. President. We'll continue to talk to them and see if there is any change in the position Anyway, of the resource persons. thank you because for the at the end, it will be the response, Mr. decision President. of the Your Honor. body. Thank you, Mr. President. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!